Mainit na balita, sinuspinde ng Department of Transportation ang operasyon ng buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines. Kasunod yan ang paglubog ng barko nitong MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan kahapon na ikinasawi ng marami. Sa press conference ngayong umaga, sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na inatasan din niya ang Marina o Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard na magsagawa ng maritime safety audit sa buong shipping line. Kasama na rin sa safety audit ang mga kawani ng shipping line. Sa pinakabagong datos mula sa DOTR, 18 ang naitalang patay. 10 ang patuloy na hinahanap, kabilang ang kapitan ng barko. Mahigit 300 ang nailigtas. Nahuli ka ang umatikabong habulan sa kalsada sa Quezon City ng isang rider at nang nagnakaw ng kanyang mga helmet. Ang suspect binangga ng rider kaya nahuli. Balitang hatid ni James Agustin. Nakasakay sa kolong-kolong ilang lalaki na makunan sa CCTV sa bahaging ito ng Barangay North Fairview sa Quezon City. Kasunod nila ang umahabol ng motorcycle rider. 2 lalaki sa kolong-kolong ang bigla na lang tumalon. Kumari pa sila ng takbo hanggang sa abutan ng rider. Ang isang lalaki na nakasuot ng puting t-shirt, nabundol ng rider. Tumilapon silang 2. Ilang saglit pa dumating na mga responding police mula sa Fairview Police Station. Bago ang naging maaksyong habulan, kita ang lalaking nakaputing t-shirt na naglalakad sa Rand Street habang nakasabit ang isang helmet sa kanyang kaliwang braso. Ayon sa pulisya, ninakawan ng lalaki ang rider habang bumibili ng pagkain sa isang fast food restaurant. Nang siya ay lumabas, ay napansin niya na nawawala yung kanyang 2 helmet. So ang ginawa niya ay pumunta siya kaagad sa barangay para makapag-view ng CCTV. At yun nga, nakita niya isang lalaki na palakad-lakad na dala yung 2 helmet. Itong kapatid ng biktima ay humingi ng tulong doon sa ating mobile na nagpapatrolya sa area. Ngayon, kanilang pinuntahan at biglang marurot yung kulong-kulong at nagkaroon ng konting habulan. Inabutan ng biktima ang mga sospek. Kabilang sa mga inaresto ang nagnakaw ng mga helmet at 2 umano niyang kasama. Sa investigasyon, miyembro umano ng salisigangan 3 na dayo lang sa lugar. Ito nga'y gawain nila, yung pananalisi at pagnanakaw ng helmet sa kanilang biktima. At ayun din sa ating investigasyon na ang isa sa ating mga suspect ay talamak na magnanakaw ng motorsiklo somewhere in Bulacan. Aminado ang isang sospek na kinuha niya ang mga helmet para ibenta. Para lang po makauwi lang po ako ng probinsya. Ano lang po, panggastos lang. Ang 2 niyang kasama itinanggi na may kinalaman sa krimen. Hindi pa ako kasabwat doon. Hindi pa ako kasama doon. Pasama lang ako doon sa kulong-kulong kasi ibibinta nga yung isang motor. Inosente ako sa nangyari. Kasi kaya lang naman ako napunta sa lugar na yun dahil gusto ko lang din extra money kasi yung sabi magbebenta lang kami ng kalakal. Sa junk shop, motor. Inaalam pa ng pulisya kung nakaw din ang motorsiklo na nakakarga sa kolong-kolong. Sinampa ng mga sospek ng reklamong theft. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang namamataang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong Martes. Pero sabi ng Pag-asa, posible pa rin ang kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot ng shear line o ang nagsasalubong na hangin-hamian at easterlies. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng ilang mga lugar sa bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Patuloy namang nagdadala ng malamig na klima ang amihan sa Luzon at ilan pang panig ng Visayas. Naitala sa La Trinidad Benguet ang 13.5 degrees Celsius na minimum temperature ayon sa Pag-asa. 14 degrees Celsius sa Baguio City, habang 23.1 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil din sa amihan, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa ilang baybayin ng Northern Samar at Eastern Samar. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Dismayado at aapila ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pasya ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1.
Idineklara kasi ng ICC judges na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pre-trial proceedings para sa kasong crimes against humanity. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa February 23, matutuloy na ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay matapos makita ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa mismong pagdinig. Ito ang desisyon ng Pre-Trial Chamber matapos mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Matatanda ang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing na dapat sana ay noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sabi ng kampo ni Duterte ay hindi siya fit to stand trial. Gate noon ng depensa, lumalala ang medical situation ni Duterte at nahihirapan ng maunawaan ang ebidensya laban sa kanya, maging intindihin ang mga direktiba ng kanyang mga abogado. Sa 25 pahinang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, nakitang epektibong naipatutupad ni Duterte ang kanyang mga procedural rights at makakabahagi sa pre-trial proceedings. Sinuri si Duterte ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang neurologist. Naniniwala ang panel na may mental capacities ang dating Pangulo na maunawaan ang hinaharap ng mga kaso at ebidensya, pati na rin ang magiging proseso at posibleng kahinatnan ng pre-trial proceedings. Sabi ng Pre-Trial Chamber 1 na sa legal na mga prinsipyo, hindi naman daw kinakailangang nasa highest level ang kahit na sinong sospek. Maaabot raw ang requirement basta't nariyan daw ang mga kapasidad at tinitingnan ito sa pangkalahatan at sa makatwirang paraan at may gabay ng kanyang mga abogado. Maglalabas naman ang Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig. Samantala, mananatiling nakakulong si Duterte sa ICC Detention Center matapos ang periodic review ng pagkakakulong nito. Wala raw nakitang bago o nabago sa katayuan ni Duterte para hindi na kailanganin ng pagkakapiit. Ang report naman sa kalusugan ng dating Pangulo, hindi raw sapat para baliktarin ang naunang desisyon ng ICC na ibasura ang hiling na interim release. Nahaharap si Duterte sa crimes against humanity, bunsod ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Dismayado naman ang kampo ni Duterte sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ayon sa abogado niyang si Attorney Nicholas Kaufman, hindi sila pinayaga ng ICC judges na magpresenta ng mga obserbasyon ng medical experts na kinuha ng defense team para suriin ang kalagayan ng dating presidente. Iaapela raw nila ang pasya ng Pre-Trial Chamber 1 at igigiit na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte nang lumabas ang desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 tungkol sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napag-usapan niyo ba, ma'am, yung desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1? Hindi. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay... Ayon sa bise, makikipagpulong siya sa defense team ng kanyang ama sa mga susunod na araw pero hindi dinitalye kung anong pag-uusapan nila. Nagpasalamat si Vice President Duterte sa mga sumusuporta sa kanyang ama lalo na't hindi pabor sa dating Pangulo ang naging pasya ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang rider sa Lawag, Ilocos Norte matapos masunog ang minamaneho niyang motorsiklo. Chris, bakit nasunog daw ang motor? Connie, bumangga kasi ang rider sa isang nakaparadang SUV. Kwento ng sakay ng SUV, pumarada sila sa may tulay matapos na mawala ng gasolina. Naka-hazard naman daw ang SUV at gumamit pa sila ng flashlight para bigyang babala ang mga dumadaang motorista. Doon na bumangga ang motorsiklo at nagliyab. Hindi na naisalba ang naipit na rider. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang kanyang angkas na nasugatan. Ayon sa pulisya, nagkausap na ang pamilya ng nasawing rider at ang driver ng SUV.
Dito naman sa Pangasinan, patay sa pananambang ang isang negosyante sa barangay Nalsan Sur sa Bayambang. Ayon sa investigasyon, papunta sa pagmamayaring driving school ang 53 taong gulang na biktima ng tambangan ng mga salarin na sakay ng motorsiklo. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa pulisya, posibleng personal o may kinalaman sa negosyo ang motibo sa krimen. Meron na rin silang person of interest. Patuloy ang investigasyon. Sa viral video na mula sa Land Transportation Office o LTO, bumaba ang lalaking vlogger na yan mula sa kanyang kotse at nilapitan ang isa pang sasakyan. Pilit niyang kinatok ang bintana at saka nagbitaw ng hindi magagandang salita sa kapwa driver. Tila hinampas pa niya ang bintana ng sasakyan. Sabi ng kumukuha ng video, ayaw raw magpat-overtake ng vlogger kaya nang habulan nila at nanggit-git pa raw. Nagkasagutan pa sila ng kapwa motorista. Nag-issue na ng show cause order ang LTO sa vlogger. Pinagpapaliwanag siya kung bakit hindi siya dapat managot sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang kanyang lisensya at naka-alarm status ang kanyang sasakyan. Nakatakda siyang humarap sa LTO sa Huwebes. Ipapatawag din ng ahensya ang kanyang nakaalitang driver. Maagang napirwisyo ng traffic ang mga motorista sa Nagtahan flyover sa Maynila matapos madisgrasya roon ang isang dump truck na may kargang putik. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Nagkalat ang mga putik na natapon mula sa isang dump truck sa northbound lane na Nagtahan flyover sa Maynila. Alas 4:30 ng umaga nang pansamantalang isinara ng MMDA ang bahagi ng flyover. Mano-manong pinala ang mga putik. Sa kapalat dami nito, pahirapan ang pagtatanggal. Tinikitan ng MMDA ang 34 anyo sa truck driver para sa obstruction. Ayon sa truck driver, hinakot nila ang putik mula sa mga hinuhukay na poste ng Skyway sa Pandacan. Dadalhin daw nila ito sa Ubando, Bulacan. Pagdating sa flyover, bandang alas 3:30 na madaling araw, bigla na lang daw kumalas ang dalawang laknan truck. Kalahati sa mga kargang putik ang natapon sa kalsada. Mabilis po yung takbo ko kasi nakabuelo po ako galing dun sa kabilang tulay. Naramdaman ko po yung pagpatak ng mga putik, doon na po ako banda sa ano. Kaya napansin ko, huminto na ako, doon na lalo bumuhos yung karga. Kumalas po yung dalawang lock niya sa gilid eh. Dahil sa insidente, maagang tumukod ang traffic. Usad pagong ang mga motorista na malilate na raw sa kanilang pupuntahan. Malaki ang bala po eh. Kasi ang ano namin alas 6 po, kailangan na po kami sa sa site eh. Grabe, sobra. Kasi imbes na naghahabol kami ng oras ng mga resebeo deliver namin, nauubusan na kaming oras dito pa lang. Tumulong na rin ang mga tauhan ng DPWH sa pagpapala para mapabilis ang clearing operations. Gumamit din sila ng payloader. Matapos matanggal ang mga putik at mabomba ng tubig ang lugar, muling binuksan sa mga motorista ang northbound lane ng flyover, bandang alas 8:30 ng umaga. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuesday latest mga mare at pare, aliw to the max ang hatid ng kulitan ni na Apoy sa Dugo stars Ashley Ortega at Fonz. Touch me again and makikilala mo kung sino ako. I'm Ashley Ortega and will play the role of Angel Sanggalang sa Apoy sa Dugo. I am going to be your worst night. Sa kanilang latest TikTok collab, fierce si Ashley habang litaw ang funny side ni Fonz na isa ring content creator. Biro ng netizens, imbes na matakot, napasayaw pa si Fonz to the tune of Friend or Foe. Ang collab video na yan may over 100,000 views na. Makakasama rin ni na Ashley at Fonz sa Kapuso series sina El Villanueva, Derek Monasterio, Thea Tolentino, Pinky Amador at Ricardo Cepeda. Mapapanood na ang Apoy sa Dugo sa Marso. Halos tapos na raw ang report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa investigasyon nito sa questionable flood control projects. Ayon yan sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson. Anya, magkakaroon pa ng 2 o 3 pagdinig ang Blue Ribbon Committee pero wala pang schedule. Dagdag ni Lacson, pwede nang ma-cite in contempt ang mga inimbitahang resource person na paulit-ulit na hindi sumisipot sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee.
Kabilang sa kanila si dating Congressman Zaldico at dati umano niyang aide na si Orly Guteza. Kailangan lang daw magkaroon ng Senate hearing para i-formalize ito. Matatanda ang inisyuhan ng show cause order sina Ko, Guteza at 4 pang personalidad dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng Senate Committee nitong January 19. Posibleng ilan sa mga akusado sa substandard flood control project sa Nauan, Oriental Mindoro ang makasama ni dating Senador Bong Revilla sa selda sa New Quezon City Jail, male dormitory sa oras na ideklarang tapos na ang kanyang medical quarantine. Kasunod po yan ang hiling ng mga kapwa niyang akusado na huwag silang isama kay Revilla. Balitang hatid ni Mariz Umali. Isang linggo mula nang sumuko si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant para sa kasong malversation dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Mula nitong Martes, nakakulong siya sa New Quezon City Jail male dormitory, gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya. Nakatakda na silang ihalo sa ibang preso matapos ang 7 araw na medical quarantine. Wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit. Base sa pamantayan ng United Nations na sinusunod ng BJMP, may 1 oras kada araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala ang pagkain sa selda ng inmate upang malimitahan ang kanilang galaw para sa kanilang seguridad. Mahigit 3,600 pa lang ang napunan sa mahigit 5,000 kapasidad ng male dormitory, kaya hindi raw issue ang congestion. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. Sino nga bang mga kasama ni Revilla sa selda? Nauna nang hiniling ng 4 na kapwa-akusado niya na huwag silang isama sa dating senador dahil sa mga pahayag nilang nagdidiin kay Revilla. Definitely not with the 4 because of the previous request and may merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 nauna na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accused. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Ang 7 tinutukoy ni BJMP spokesman J. Rex Bustinera na pwedeng makasama ni Revilla sa selda ay kabilang sa mga akusado sa 289 million peso substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Nagpapatuloy ang mga pagdinig para sa petisyon ng mga akusado na magpiyansa sa non-bailable na kasong malversation. Pinaghahanap pa rin ang kapwa-akusado nilang si dating Congressman Zaldico at 6 na iba pa, kabilang ang 5 opisyal ng SunWest. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa pagdeklara ng pretrial chamber ng ICC na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kausapin natin si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga. Iapila raw ng kampo ni dating Pangulong Duterte yung desisyon na ito ng ICC pretrial chamber na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. Ano pong pag-asa ang mabaliktad dito? Palagi ko medyo malabo. Of course, karapatan nila na mag-apela. Pero doon sa tibay ng ebidensya na pinagbatayan ng pretrial chamber sa kanilang desisyon, at yun ay yung reports ng independent medical experts, palagay ko ay hindi babalik na rin ng appeals chamber ang naging desisyon ng pretrial chamber. Ang susunod po rito ay confirmation of charges hearing na. Ano bang mangyayari dito? Ano ba yung mga magaganap dito? At sino yung mga posibleng maimbitahang dumalo? Ito po ay hearing sa stage ng pretrial. Kaya ang tanong sa hearing na ito ay kung ano ba ang i-charge sa kanya. Hindi pa po kung siya ay guilty o hindi. Dito mag-argumento ang prosecution, defense at victims kung ano ba ang saklaw dapat ng charges. Maaari silang magdala ng witnesses, kaya ang itsura nito ay trial na tawag natin or hearing, evidentiary hearing. Ang nga lang medyo limitado at mukhang lalabas na hindi ito isahang araw. Nung nakaraan daw, kung natuloy ito ng September 23, parang 4 na araw tayong nakaschedule dapat. Kaya February 23,
and onwards ito. So, madidetermine dito yung lawak ng mga charges sa kanya. So, pwede bang madagdagan o mabawasan yung pwedeng ikaso sa dating Pangulo? Palagi ko mas mababawasan kaysa sa madagdagan kasi mahirap yung pag may bagong lumabas na impormasyon doon, edi magpapalitan ulit ng ebidensya. Sa ngayon, ang charges ay crimes against humanity in the acts of murder and attempted murder. At may saklaw na 49 incidents di umano. Naglinaw na ang pretrial chamber na hindi lang yun. At maski prosecution, hindi lang ito ang sinasabi naming kabahagi. Itong 49 lang ang, kumbaga matutukoy namin directly involved si Duterte. Marami pang iba. Sa ngayon, ito muna. Doon pwedeng mabawasan or madagdagan dun sa incidents. Yun lang yung possibility. Okay. Sa bahagi ko ng victim, sa totoo gusto sana type of charges or types of acts. Kasi ang daming nakulong. Ang daming inakyat ng bahay ni Raid, pinaihi sa lalagyan para daw ida-drug test ng labag sa kanilang loob. Ito po ay violation din at maaring maging kabahagi ng tinatawag na overall crimes against humanity. Yun po sana ang gusto namin na sa sinasabi nga na pagpapalawak ng charges. Sa hanay po ng mga biktima, kumusta yung pagtanggap nila dito sa desisyon ng ICC? Ang kanilang mga response, mga palakpakan kasi finally ito na po ang kumbaga kahit paano may magsisimulan na ang hearings tungkol kay Duterte kung hindi pa man to be particular yung trial. Para sa kanila kasi ang importante na lang talaga at kinakapitan nila ang magsimula ang pagdinig. Ano ba talaga ang nangyari nung panahon na yon? Bakit na target yung kaanak ko? At sa totoo, sa konteksto, tinuturing ba kaming biktima ng lipunang Pilipinas? Kasi sa ngayon, ang lumalabas, ayon sa papel, sa public documents, ang mga namatay ay suspect sa kung anumang kababalaghan, maling gawain, at mga tinuturing na kriminal, kumbaga. Kaya gusto sana nila ng paglilinaw na ganon, na sila ay naging biktima ng karahasan ng Estado. Samantaling ko na rin po ang pagkakataon, may impormasyon po ba kayo sa sinasabing ICC arrest warrant laban naman kay Senator Bato de la Rosa na hindi pa rin po nagpapakita sa ngayon? Wala, at kung meron man, hindi ko po pwedeng ibahagi dahil confidential ito. Pero inaasahan namin talaga na mag-i-issue na ng warrant of arrest at ma-enforce ito. Alam ko marami pang concerns pero parang kalakhan sa atin, naniniwala na dapat siyang ma-issuehan ng warrant of arrest at humarap sa ICC. Walang epekto ito. Uuna ko na, sorry Rafi. Go ahead po. Walang epekto po ito. Kung mahuli man, mauna, o kung kailan siya mahuli, walang epekto dun sa schedule. At paano ba yung proseso ng pag-abiso sa ating gobyerno kapag may inilabas na nga na arrest warrant at magsisimula na yung proseso ng pag-aresto dito sa dating PNP chief? May dalawang immediate na channels. Isa ay sa government directly from the International Criminal Court and the Assembly of States Parties. Kasi di umano, tayo yung bansang may kustodiya o nandito yung suspect na subject ng warrant of arrest. Pangalawa, pwede itong dumaan sa Interpol. Kasi ang ICC at Interpol may kasunduan at tayo, miyembro ng Interpol. So mararoute yan kung masicirculate. Mahirap ng pagdebatihan kung red notice, blue notice, diffusion notice, kung ano't ano man, meron ba o wala, yan ang pinaka-inaabangan ng lahat. At kung wala pa, ano yung mga susunod na hakbang sa mga sinasabing co-perpetrators nitong dating Pangulo? So alam natin na talagang sigurado na may issue ng arrest warrant dahil of course may co-perpetrator yung main taong chinyarge, kumbaga. Depende po sa kanila yan. Pero kung ako po ang magsasuggest, mag-cooperate na po sila sa court. The sooner the better. Kumbaga parang tinik, bunutin mo na habang medyo mababaw pa yung pasok. Kasi pagkakataon po nilang i-contest ang charges sa ICC at mahirap po ang ma-issuehan ng warrant of arrest. Posible namang summons or invitation lang na mag-participate. Mas nakagagaan yon kaysa sa ituturing na parang quote-unquote international warrant of arrest. Panghuli na lamang po, very quickly, gaano ba kabilis itong mga paglilitis na ganito? Dahil syempre, ang gugustuhin ng mga sinasabing inosente ay mapawalang bisa ka o mapawalang sala ka agad sila. Pero para sa mga posibleng guilty naman, ay pahabain yung ganitong mga paglilitis. Gaano ba kabilis pwedeng malitis sa mga ganitong kaso? Marami akong bibigay bilang gabay. 8 to 9 years ang average ng trial sa ICC. Ang pinakamatagal, 10, pero recently bumilis na
Ang pinakamabilis, pinakamaagap, 3 years of trial. Okay, yan po ang abangan natin. Maraming salamat sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti.